Share ko lang ang buhay namin ni Papa John at ang daily routine ng ating dialysis patient. Umagang-umaga pa, gising na yan ang ating dialysis at magluto kasi may estudyante pa kami. Basta okay ang kanyang pakiramdam, kumikilos talaga ang ating pasyente. Ganyan si Papa John kung gaano niya kamahal ang kanyang pamilya. Hindi niya talaga matiis ang kanyang pamilya. Ang sabi niya hanggat kaya niya pa kumilos, magtrabaho daw siya. At pagkatapos magatid naman siya ng kanyang bunsong anak sa school. Dala na pamasada kung may pasahero magsakay. Kay kinabukasan, dialysis na naman para makaipon ng pangtubil papuntang dialysis center. At syempre kasama na ang baon ng mga bata at ulam sa bahay kasi ang aking trabaho part-time lang. Every harvest lang talaga ako makapag-work at mahaba pa yung pahinga ko kaysa trabaho ko. Kaya awang-awa talaga ako sa ating pasyente. Ang ikinalulungkot ko kasi ang kanyang epifistula sa kanyang kamay, bawal sana siya mamasada kasi baka masira yung access niya sa kamay. Palayo lang talaga, walang magawa kasi paano na lang ang aming mga anak na nag-aaral pa. May college, senior high at elementary pa kami. Kaya masasabi ko na isang mabuting ama si Papa John at isang hero siya para sa amin. Napakabuti niya talagang ama kasi nga gabi na talaga yan siya makauwi. May dala-dala siyang mga ulam, gulay, isda at magawa pa talaga yan siya ng lamaw, bahog o ipakain sa kanyang mga alaga. At minsan, mangahoy pa kaming dalawa para may panggatong. Napaka-busy talaga ang buhay ng ating pasyente. Yung mga kasamahan niya sa Vida Dialysis Center, alam nila na namasada pa si Papa John, sila ang nag-alala para sa kanya. Kasi yung mga kasamahan niya sa Dialysis Center, wala talagang trabaho sa bahay nila. Sabi ko kay Papa John, tiis lang tayo Papa John, may awa din ang Panginoon sa atin, hindi niya tayo pababayaan. Kaya nga minsan, mag-iba ang pakiramdam ng ating warrior siguro sa kanyang pagod sa trabaho. Hindi siya makatulog sa gabi kasi hindi daw siya makahinga, kaya mag-upo na lang yan siya matulog. Kaya napakahirap talaga kung may kidney failure ka kasi pabata ng pabata talaga yung may kidney disease. Kaya ingatan talaga natin ang ating kidney habang healthy pa ito. Iwasan talaga yung mga pagkain na hindi healthy, lalo na ang energy drink kasi yan talaga ang nakasira sa kidney ni Papa John. At yung lifestyle natin, baguhin na natin. Kung dati mahilig kang kumain ng maaalat, mga noodles, cup noodles, frozen foods, street foods, ay nako, ngayon pa lang huminto ka na. Mas mabuti talaga na umiwas kasi ang pagsisisi ay laging nasa huli. Kapagod kaya umupo sa machine ng 4 hours at limitahan pa ang tubig mo ng 1,000 ml a day. Kaya makinig talaga kayo. Kaya salamat din sa inyong suporta sa amin at sa isang like nyo. Malaking tulong na ito sa ating dialysis na ang session ay 3 times a week.